Bakit kaya kapag merong mga tao na pinakawalan mo na ay hindi na bumabalik sa'yo at iilang dahilan ay nakahanap na sila ng taong magmamahal sa kanila pero sadyang mapagbiro ang tadhana? Paano kung ang taong minamahal ng taong malapit sa'yo ay meron kayong nakaraan? Iyan ang ating tutunghayan sa ating sender ngayong araw. Pero kung bago pa kayo sa channel ko, ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bon. Binabati ko kayo ng isang magandang araw. Narito po pala ako para ibahagi sa inyo ang aking karanasan para kahit papano ay gumaan ang aking pakiramdam. Pero bago ang lahat ay nais ko po sanang magpakilala sa inyo. Ako si Chloe, 30 years old at nakatira dito sa Pangasinan. Ang aking kwentong ibabahagi ay tungkol sa aking nakaraan. Patungkol sa nakarelasyon ko dati at siya ang first love ko. Sa kanya ko natikman ang mainit na yakap at halik. At sa kanya ko rin isinuko ang aking pagkababae. Dear Kuya Bon, magsisimula po ako kung paano kami nagkakilala ni Alex, ang ex-boyfriend ko. Nakasabay ko siya noon sa pagsakay ng taxi. Kabilang ang pasahero ng araw na yon. Kinausap niya ako at kalaunan ay nagpakilala siya sa akin. Ang totoo ay gwapong-gwapo ako sa kanya ng mga sandaling yon. Para kasi siyang isang model. Sakto lang ang height nito. Siguro naman ay alam ninyo yung mga bidang lalaki sa mga romance pocketbook. Yun bang mapapangang muka, singkit na mga mata, at makapal na kilay, matangos ang ilong at mapupulang labi na unang tingin mo lang ay mapapalunok ka talaga ng sarili mong laway. Nauna siyang bumaba sa akin, pero ewan ko ba, Kuya Bon, sa hindi malamang dahilan ay bumaba din ako sa kung saan siya bumaba. Hindi niya ako napansin dahil pumasok na ito sa isang mall. Hinintay ko itong makalabas at nang makalabas ito ay nagulat siya nang makita niya akong nakatayo malapit sa may exit. Alam kong napakapangit pakinggan na yung babae ang gumagawa ng paraan para mapansin ng isang lalaki. Hindi naman talaga ako totaling gano'n na babae. Iyon kasi ang unang beses na na-inlove ako sa isang stranger, sa isang taong hindi ko naman lubos na kilala. Niyaya ko siyang kumain sa isang restaurant na malapit lang sa kinaroroonan namin. Napakasaya ko dahil kaagad itong pumayag. Sinabi ko na ililibre ko siya dahil ako ang nag-aya. Noong una ay tinanggihan niya ako dahil nakakahiya daw na ako ang manlilibre sa aming dalawa. Samantalang siya naman daw ang lalaki. Matapos kumain ay nagkwentuhan kaming dalawa at doon namin mas nakilala ang isa't isa. Nagkapalitan kami ng number ni Alex at nang makauwi ako ay agad itong tumawag sa akin. Dahil sa aming pag-uusap ay hindi na namin namamalayan ang oras. Masarap siyang kausap, Kuya Bon. Hindi siya boring dahil hindi siya nauubusan ng topic. Pareho kaming single ng araw na yon. At sabi ko pa sa aking sarili na kapag manligaw ito sa akin, ay hindi ako magdadalawang isip na sagutin ito. At ayun na nga, nang muli kaming magkita ay personal niyang sinabi sa akin na liligawan niya ako.
Siyempre dahil pareho naman kami ng nararamdaman, ay hindi ko na pinatagal ang panliligaw niya sa akin. Kagad ko siyang sinagot. Inabot kami ng halos 6 na buwan na magkarelasyon. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana sa amin. Namatay kasi ang papa ko, Kuya Bon. Bilang isang panganay ay ako ang tumayong ama at ina sa aking mga kapatid. Ngunit kukulangin yung sweldo ko sa pagiging call center sa mga pang-araw-araw naming gastusin. Lalo na't pareho silang nag-aaral ng high school. Hanggang sa isang araw, niyaya ako ng aking pinsan na nagtatrabaho sa Dubai. Inasikaso ko na ang lahat ng mga papeles ko. Alam kong mahirap maging long distance relationship, pero ayaw ko namang sayangin ang pagkakataon. Ito na kasi ang naisip kong paraan para kahit papano ay masusuportahan ko ang aking mga kapatid. Napilitang umuwi si Alex sa kanilang probinsya para doon na lamang magtrabaho. Noong una ay naging mahirap sa amin ang malayo sa isa't isa. Pero mas pinili pa rin naming ipagpatuloy ang aming relasyon. Dahil para sa akin ay hindi hadlang ang pagiging magkalayo namin sa aming pagmamahalan. Bagkus ay mas tumatatag pa kami lalo. Nangako kami sa isa't isa na walang bibitaw at susuko. Nangako kami na hindi na maghahanap pa ng iba. At wala naman talaga akong balak maghanap ng iba. Dahil para sa akin ay siya na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. 2 taon ang naging kontrata ko sa Dubai at 2 taon ko rin na hindi makakasama si Alex. Sa unang buwan ko sa Dubai ay ayos pa naman kami ni Alex. Kahit gaano man ako kabisi ay humahanap ako ng paraan para makapag-update sa kanya. Kahit hindi kami magkaparehas ng oras ay handa akong magpuyat para lang makausap siya. Walang araw na hindi ko ipinaparamdam sa kanya na sobra ko siyang nami-miss. At lagi kong pinaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Akala ko ay matatag na ang pagmamahala namin ni Alex. Pero sinubok talaga kami ng tadhana, Sir Bon. Pareho na kaming busy sa trabaho. Kaya halos hindi na namin nabibigyan ng oras ang aming relasyon. Halos inabot na ng 1 buwan na hindi na kami nagkakausap. Ni hindi nga ito nag-text o tumawag man lang. Kahit sa pagbati ng aming mansari ay hindi na namin nagagawa. Wala na rin kasi siyang paramdam sa akin, Kuya Bon. Hanggang isang araw ay napansin kong nanlamig na si Alex sa akin. Kasing lamig na ito ng yelo. Nang minsang nag-usap kami, ay doon ko nalaman na pagod na raw siya sa sitwasyon namin. Hindi na raw niya kaya ang long distance relationship namin, Kuya Bon. Nasaktan ako sa sinabi ni Alex. Akala ko pa naman na walang susuko sa aming dalawa. Gusto na niyang tapusin ang relasyon namin, pero ako ang may ayaw. Mahigit 1 taon na rin kasi kami. At para sa akin ay hindi madaling kalimutan na lang ang lahat ng pinagsamahan namin. Sa tuwing magkakausap kami sa phone ay ramdam ko na wala na itong gana sa akin. Lagi na itong naiinis at sa kaunting mali ko ay nagagalit na siya. Pakiramdam ko noon ay wala akong kwentang girlfriend dahil hindi ko man lang ito masasamahan sa oras na kailangan niya ng karamay.
Sa tuwing tumatawag ako ay lagi niyang sinasabi na sakal na raw siya sa relasyon namin. Lagi niyang isinusumbat sa akin ang pagkukulang ko bilang kanyang girlfriend. Hanggang iyak na lang ako noon, Kuya Bon. Hanggang sa nakapagdesisyon na ako. Isang masakit na desisyon na ako lang din ang masasaktan. Ayaw ko namang ipilit ang sarili ko sa taong ayaw na sa akin. Nakipaghiwalay na ako kay Alex kahit labag yun sa aking isipan. Ako yung bumitaw dahil alam ko naman na gustong-gusto na niyang sumuko. Mas lalo lang kasi akong masasaktan kung ipagpapatuloy pa namin. Simula noon ay wala na kaming balita sa isa't isa. Itinuon ko na lamang ang aking sarili sa trabaho. Inaamin kong nami-miss ko na siya. Gusto ko siyang tawagan para kumustahin. Pero hindi ko na makontak ang kanyang number. At nakablock na rin ako sa lahat ng social media. Sobrang lungkot ko ng mga panahong iyon. Parang wala na akong ganang magpatuloy sa buhay. Pero hindi pwede dahil may pamilya akong umaasa sa akin. Nag-focus na lang ako sa aking trabaho para kahit papano ay makalimutan ko ang aking pinagdadaanan. Sinubukan ko namang makipagrelasyon sa iba. Ngunit 1 buwan lang ang itatagal dahil mabilis akong magsawa. Alam ko kasi sa aking sarili na isa lang naman ang laman ng puso ko at walang iba kundi si Alex. Mahal ko pa rin siya, Kuya Bon. Kahit ilang buwan na ang lumipas simula nang maghiwalay kami. Dahil sa pagpupursige ko sa pagtatrabaho ay nakapagtapos ang aking isang kapatid sa high school. May naipundar na rin akong mga lupa at bahay. Nag-extend ako ng 2 taon sa Dubai dahil naisip ko na wala namang saysay kung uuwi pa ako sa Pilipinas. Mas mabuting lunurin ko na lang sa pagtatrabaho ang aking sarili. Makalipas ang 2 taon ay natapos ko na rin ang aking kontrata. Pagka-uwi ko ng Pilipinas ay sinundo ako ng aking 2 kapatid at dumiretso ako sa bago naming bahay. Isang araw biglang pumunta sa aming bahay ang aking pinsan na si Jella. Malapit ko siyang pinsan dahil kami lang ang nagkakaintindihan sa lahat ng bagay. Medyo malaki na ang kanyang tiyan at doon ko nalaman na ikakasal na pala siya at ako ang napili niyang tumayong maid of honors at kakanta sa kanilang kasal. Hindi sa nagmamayabang, ako ay may talento. May talento ako sa pagkanta, Kuya Bon. Lagi ako nung sumasali ng contest sa aming lugar at lagi akong nananalo. Pumayag ako sa request ng aking pinsan at biniro ko pa nga siya na sana kamukha ni Piolo Pascual ang makakapartner ko. Hindi ko na naitanong kung sino o ano ang pangalan ng mapapangasawa niya dahil nagmamadali na itong umalis matapos niyang ibigay ang imbitasyon. Pero ewan ko ba, Kuya Bon, bigla kong nakaramdam ng matinding kaba na hindi ko mawari kung bakit. Hindi ko na lamang yon binigyan ng pansin. Itinuon ko na lamang ang aking sarili sa paghahanap ng wedding song na kakantahin ko sa araw mismo ng kasal ng aking pinsan. Sa dinami-rami ng mga kantang magaganda, ay isa lang ang nagustuhan ko. Ito yung paborito naming kanta ni Alex, On the Wings of Love. Yan ang lagi kong pinapatugtog noon. Sabi ko pa sa kanya noon
nakakantahin ko ito mismo sa araw ng kasal namin. Hindi ko maiwasang hindi maluha, Kuya Bon, sa tuwing maaalala ko siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal ng aking pinsang si Jella. Sa mga oras na yon ay pakiramdam ko ako yung ikinasal dahil grabe yung kabang nararamdaman ko. Nang makapasok kami ng aking partner sa loob ng simbahan, ay bigla kong nanginig nang makita ko ang lalaking nakatayo mula sa may unahan, naghihintay sa kanyang bride. Habang papalapit kami ay hindi ko maiwasang maluha. Nagtagpo ang mga paningin at nakita ko kung paano ito nagulat nang makita niya ako. Kaya pala kinakabahan ako dahil ang lalaking papakasalan ng aking pinsan ay walang iba kundi si Alex. Halos gumuho ang mundo ko. Ako dapat sana ang nasa kalagayan ni Jella. Ako dapat sana ang kanyang dadalhin sa altar. Ako dapat sana ang hihaharap niya sa Panginoon at sa mga taong naroroon. Ako yung pinangakuan pero sa iba niya tinupad. Nakita ko rin na may namumugtong luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ako ba ang dahilan ng kanyang pagluha. Umiwas ako ng tingin at dumiretso sa kung saan ako pupwesto. Nagsimula na ngang magtugtog at sabay namang bumukas ang pintuan ng simbahan. Sinimulan ko na ang kantahin ang kantang para dapat sa aming kasal ni Alex. Ang kantang dapat iaalay ko sa kanya sa araw mismo ng kasal namin. Habang kumakanta ko ay hindi ko maiwasang maluha. Pinipigilan kong mapahikbi dahil ayaw kong masira ang kasal nila. Matapos kong kumanta ay umalis na ako sa simbahan dahil ayaw ko nang makita ang susunod na mangyayari. Hindi ko kayang makitang masaya si Alex sa piling ng iba. Sobrang sakit, Kuya Bon, lalo na't magkakaanak na sila. Matapos ang seremonyal ay dumiretso na sila sa venue. Hindi na ako nagpakita kay Alex maging sa pinsan kong si Jella. Tinatawagan naman ako ng aking pinsan at hinahanap ako. Nagdadahilan na lamang ako, Kuya Bon, na masakit ang ulo ko. Pumunta ako mag-isa sa bar. Gusto kong magpakalasing para kahit papano ay makalimutan ko yung sakit. Lalo na't hindi na maalis sa aking isipan ang muka ni Alex. Ang muka ng lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ang lalaking first love. Mahirap pala talagang kalimutan ang taong labis mong minahal. Napatigil na lamang ako sa pagtungga ng alak nang tumunog ang aking cellphone. Unknown number ito, kaya hinayaan ko na lamang at hindi binigyan ng pansin. Ngunit ang kulit, ayaw akong tigilan kaya inis ko itong sinagot. Hello, sino ka ba ha? Bakit ang kulit-kulit mo? Alam mo bang may pinagdadaanan yung tao? Pwede ba? Hayaan nyo na muna ako. Gusto kong mapag-isa kaya please lang, lubayan nyo ko. Bungad ko kaagad sa kabilang linya. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Ilang minuto rin bago ito nagsalita. At nang marinig ko ang boses ng nasa kabilang linya, ay agad akong napatigil. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Nasa bar. Bakit ba? Pwede ba hayaan mo na ako? Huwag ka nang pumunta. Dahil magagalit lang sa'yo si Jella.
Siya nga pala, munti ko nang makalimutan. Congrats nga pala sa inyo. Matapos kong sabihin yon ay pinatay ko na ang tawag. Nag-order pa ako ng isang bote ng alak at mabilis iyong tinungga. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako nang may isang kamay na pumigil sa akin. Paglingon ko ay nakita ko yung muka ng matagal ko nang hindi nakikita. Napakaseryoso niya habang tinitignan ako. Tama na, Chloe. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagpapakalasing? Alam mo bang sobrang nag-aalala na sila sa'yo? Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Ayaw ko pang umuwi. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hayaan mo na lang akong magpakalunod sa alak. Buhay ko to at gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Imbis na hayaan ako ay bigla na lamang niya akong binuhat at dinala sa hotel na malapit lang sa bar. Dahan-dahan niya akong inihiga sa malambot na kama. Nang akma na siyang aalis ay agad kong nahawakan ang kanyang kamay. Nagmamakaawang wag akong iwan. Bumangon ako sa pagkakahiga at mabilis siyang hinalikan sa labi. Noong una ay marahan niya akong itinulak, ngunit naging marupok ako. Siguro dala na rin sa alak na nainom ng gabing iyon. Isang simpleng halik ay nauwi sa isang bagay na hindi dapat mangyari. May nangyari sa amin, Kuya Bon, at hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Hindi na kasi namin napigilan ang init sa aming katawan. Bawat halik niya sa akin ay ramdam ko na may natitira pa siyang pagmamahal sa akin. Inaamin ko ng mga oras na yon ay sana'y hindi na matapos ang araw na magkasama kami. Habang pinagsaluhan ang mainit na sandaling yon. Sa kanya ko lang isinuko ang lahat, pati na ang pagkababae. At hindi ko yon pinagsisisihan. Alam kong naging marupok ako at naging selfish. At alam ko ring mali ang ginawa namin dahil may asawa na siya. Pero mahirap pigilan ang bugso ng damdamin. Kinabukasan ay nagising ako na wala na sa aking tabi si Alex. Nang mga oras na yon ay napatunayan kong mahal ko pa rin siya at handa akong magpakamartir makasama lang ang lalaking mahal ko. Isang araw diyaya ako ng aking pinsan na pumunta ng beach para magkabanding kami. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag. Bagkus ay natuwa pa nga ako dahil makikita kong muli si Alex. Nagpaganda pa ako at nagsuot ng sexing damit. Yun bang halos makita na ang kaluluwa ko. Nagsuot ako ng pang-beach na attire na talaga namang bumandera ang maputi at makikinis kong balat. Gusto ko kasing makita ako ni Alex na maganda. At nang makita nga ako nito ay nahuhuli ko siyang sumusulyap ito ng tingin sa akin. Ako yung nagpresenta na magluto sa aming kakainin. Habang nasa kusina ako abala sa paghihiwa ng karne ay biglang dumating si Alex. Ang sabi niya pinapunta raw siya ni Jella para tulungan ako. Siyempre natuwa naman ako dahil masusolo kong muli si Alex at makakapag-usap kami ng kamilang dalawa. Bakit mo ba kasi ako hiniwalayan? Alam mo bang masakit sa akin ang pakikipaghiwalay mo sa akin? Saad ni Alex sa akin. Sa tingin mo ba, madali sa akin ang naging desisyon ko, Alex? Nakipaghiwalay ako, hindi dahil sa hindi na kita mahal. Nakipaghiwalay ako sa'yo
Dahil lagi mo sinasabi sa akin na pagod ka na sa relasyon natin. Lagi mo kasing sinasabi sa akin na nahihirapan ka na sa long distance relationship. Pinakawalan kita para hindi ka na mahirapan. Pero alam mo bang nagsisisi ako, Alex? Dahil na-realize kong hindi ko pala kaya na mawala ka sa buhay ko. Sinubukan kitang kontakin pero hindi na kita matawagan. Walang araw na hindi kita namimiss. Walang araw na. Napatigil ako sa nais kong sabihin nang bigla niya akong hinalikan sa aking labi. Kagad ko naman itong tinugunan hanggang sa naging mapusok at pareho kaming nakaramdam ng pag-iinit sa katawan. Hindi na namin napigilan ang aming mga sarili at nang mga sandaling yon ay may nangyari sa amin ni Alex. Lumipas pa ang ilang buwan, nanganak na rin si Jella at baby boy ito. Ginawa pa niya akong ninang sa anak nila ni Alex. Dahil kailangang alagaan si Jella ay natigil na rin ang patagong pagkikita namin ni Alex. At napapansin kong umiiwas na ito sa akin. Hindi ko matanggap na mas pinili niya yung asawa niya kesa sa akin. Hindi ko natiis ang pag-iwas sa akin ni Alex. Pinuntahan ko siya sa kanila at doon kinausap. Mabuti na lang at wala doon si Jella. Nasa probinsya kasi ito dahil kaarawan ni Tia Lourdes ang kanyang ina. Hindi nakasama si Alex dahil hindi siya pinayagang umabsent ng kanyang amo. Iniiwasan mo ba ako, Alex? Bakit hindi mo na ako tinatawagan? Chloe, mali ang ginagawa natin. May asawa't anak na ako. Ayaw kong masira ang pamilya ko. Tigilan na natin ang relasyon na meron tayo. Pero Alex, hindi ko kaya. Hindi ba't mahal mo naman ako? Huwag mo namang gawin sa akin to. Oo, mahal kita. Pero may asawa't anak na ako. May pamilya na ako, Chloe. Iba na kasi ang sitwasyon natin. Isipin na lang natin na ipinagtagpo lang tayo. Pero hindi tayo itinadhana. Patawad, Chloe. Sana'y maintindihan mo. Kalimutan mo na ako. Alam kong makakatagpo ka pa ng lalaking mas magmamahal sa'yo. Labis ang lungkot ko ng mga sandaling yon. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin na lang na hanggang doon na lang kami. At umuwi akong luhaan. Tama si Alex. Ipinagtagpo lang kami pero hindi kami ang itinadhana. Para madali akong makamove on ay nakapagdesisyon akong bumalik sa Dubai. Ilang taon din ang lumipas, wala na akong balita tungkol kay Alex. Engaged na pala ako ngayon, Kuya Bon. At ngayong taon na kami ikakasal. Inaamin kong nahihirapan ako sa pag-move on. Pero na-realize kong hindi dapat ipilit ang sarili sa taong hindi na pwede. Pero dahil sa tulong ng fiancé ko, ay tuluyan ko nang kinalimutan ang aking nakaraan. Kaya mga kabonimalya, sana'y hindi ninyo ako gayahin. Huwag sana tayong magpaka-selfish at magpakamartir dahil walang magandang maidudulot ito. Dahil sa huli ay tayo lang din ang masasaktan. Hanggang dito na lamang po, Kuya Bon. At muli, salamat kung isa man ang aking kwento ang maitampok sa inyong programa. God bless and more power sa inyong lahat.